Kasunod ng pag-aresto ng Amerika kay Venezuelan President Nicolas Maduro, iniutos ni US President Donald Trump na pansamantalang pangunahan ng mga oil company ng Amerika ang industriya ng langis sa Venezuela. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, matapos ang pagka-aresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro sa New York City nitong Sabado dahil sa kasong drug trafficking at weapon charges, nais naman ngayon ni US President Donald Trump na pangunahan ng mga oil companies sa Amerika ang oil system at infrastructures ng Venezuela. Yan ay kasunod din ng kanyang naging pahayag na pansamantala munang patatakbuhin ng US ang Venezuela, bagay na nagpataas naman ng kilay sa maraming bansa. Isa ang Venezuela sa manungunang bansa sa pag-produce ng langis kung saan sa tala ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC ay kaya itong gumawa ng 1 milyong barrel ng krudo kada araw. Kung saan inukusahan ni Trump na mga kinikita dito ng Venezuela ay ginagamit lamang para pondohan ng iba't ibang illegal operations gaya ng drug terrorism, human trafficking, murder at kidnapping. Samantala, nakatakda namang humarap ngayong araw si Maduro sa New York City Court para idetalya ang mga kinakaharap niyang kaso. Sa iba pang balita, nagluluksa naman ang libo-libong katao sa Switzerland matapos makilala na ng mga otoridad ang 40 biktima ng sunog na sumiklab sa isang bar sa ski resort noong pagsalubong sa bagong taon. Kung saan ayon sa ulat, ang mga biktima ay nasa 14 hanggang 39 na taong gulang na nagmula rin sa iba't ibang bansa tulad ng Italy, Romania, Turkey, France, Belgium at marami pang iba. Samantala, bukod sa mga nasawi, umakyat naman na sa 119 ang bilang ng mga nasugatan mula sa naturang insidente. Kasalukuyan ang iniimbestiga ng mga otoridad ang mag-asawang may-ari ng naturang bar. Gayong sa ngayon, ay hindi pa rin tukoy ang pinalalaging sanhi ng nangyaring sunog. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.